Pag-usapan natin mga Kimpaw, itong si Chinita Princess nga po, no? Merong nagsasabi kasi na wala daw po si Chinita Princess dito sa It's Showtime. Gayong matagal nang tapos nga po yung shoot or taping para po sa The Alibay. Kung inyo natatandaan po kahapon mga Kimpaw, meron po siyang bagong endorsement shoot, di po ba? Endorsement shoot, so siguro tinatapos ni Chinita Princess yun kasi hindi naman po pwede na isang araw lang, tapos agad yun. Commercial yung pinag-uusapan dito mga Kakimpaw, kaya kakain talaga yan ng mga ilang araw. Pero bukas, kasi bukas po ang opening ng House of Little Bunny na shop dyan po sa SM City, Cebu. Kaya ayun, na-absent po na si Chinita Princess sa commercial shoot ng kanyang bagong endorsement. And ito nga po mga Kakimpaw, merong picture na lumabas dito sa mundo ng social media. So credits sa nag-post nito. Makikita nga dyan mga Kakimpaw, yung kasuotan po ni Kim Chu, napakaganda niya sa color yellow. And syempre, maging yung shoes ni Kim Chu, color yellow din. So may mga nagsasabi dito mga Kimpaw na nasa Cebu na daw si Chinita Princess, umalis na daw po kanina. So wala naman ako nababalita, meron ako nakikitang video po ng pag-alis si Chinita Princess. At meron pa nga nagsasabi na kasama daw si Paolo Avellino at kung ano-ano pa. Alam niyo naman ako, hanggat wala po ako nakikitang pruweba, hindi ko muna yan paniniwalaan, di ba? Gusto ko pruweba muna na andyan si Paolo Avellino bago ako maniwala. Pero syempre, mga Kakimpaw, kung totoo man nga po na si Paolo ay kasama, di mas maganda, di ba mga Kakimpaw? Kasi nga po, isa si Paolo Avellino sa talaga naman pong palagay loob na tayo. Pag andyan si Paolo Avellino, parang panatag tayo na walang mangyayaring masama kay Kim Chu. Kasi pag andyan si Paolo Avellino, sobrang higpit niya, no? Parang ayaw niya talagang malapitan si Kim Chu, di ba? Lagi po siyang nakaalala, yung mga Kakimpaw. Bukod pa kay Kuya Alan, na isa rin po napaka-higpit sa mga lumalapit na fans kay Chinita Princess. Abay, dapat lang, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, pinagbabantaan po ang buhay ni Chinita Princess, di mas maganda. Paolo Avellino plus Kuya Alan, perfect. Kung si Paulo ay sumunod talaga sa Cebu, ang ganitong galawan ay siguradong makaka-excite sa mga fans. Hindi man confirmed ang detalye, pero kapag may sightings o clues na nagkakasabay sila sa lugar, lalo na sa Cebu na very personal kay Kim, automatic, maraming maaliw at magkakaroon ng sariling interpretasyon ng netizens. Cebu is home para kay Kim, kaya kapag may bonding o presence doon si Paulo, madalas nabibigyan ng malalim na meaning ng supporters. Ready na sa plano before end of 2025? Kung may pinaghahandaan nga sila, career man o personal life, malaking bagay ito. Dalawang posibleng anggulo, career plans. Baka may nilulutong bagong project, business expansion, brand partnerships, o mga commitments na bubulaga sa fans. Kilala ang Kim Pao sa pagiging consistent, professional, at maingat sa career decisions. 2. Personal plans. Siyempre, hindi maiwasan mag-speculate ang fans, lalo na kung very supportive at visible sila sa isa't isa ngayong taon. Yung before end of 2025 ay pwedeng tumukoy sa big personal milestones, travels, investments, o long-term goals na pareho nilang pinaghahandaan bilang individuals. Bakit ang lakas ng impact ng mga ganitong balita? Kasi solid ang chemistry, may respeto sila sa isa't isa, at kahit hindi sila maingay sa personal life, the way they support each other speaks loudly. Kaya bawat galaw nila nakakuryente ng fandom. Habang walang official confirmation, safe to say na exciting ang possibilities. Career moves, personal growth, at patuloy na partnership. At kung may plano before end of 2025, siguradong hindi yon basta-basta. Something meaningful, something pinaghandaan, at something na ikakatuwa ng maraming supporters. May pattern na sa galawan ni Paulo at Kim. Sa mga nakaraang buwan, napansin ng fans na madalas magtugma ang movements, schedules, at public appearances nila. Kung biglang nasa Cebu si Paulo, kung sakaling totoo nga, sakto ito sa pattern ng tahimik pero consistent na presence nila sa isa't isa. Hindi man sila maingay, pero ang consistency speaks louder than words. Cebu as a safe place. Hindi basta-basta na lugar ang Cebu kay Kim. Doon ang family comfort zone at mga taong malapit sa kanya. Kaya kung may lalaking pumupunta roon para suportahan siya, personal man o professional, grabe ang bigat ng symbolism. Fans naturally see that as extra effort at special treatment. Before end of 2025 equals long-term planning. Kapag may ganitong timeline, ibig sabihin hindi lang spontaneous na trip o casual plan.
Usually may projects na pinaplan sa investments, commitments, or collaborations na hindi minamadali. Pwede itong tumukoy sa bagong serye o pelikula, joint endorsements, business venture, lalo na't may rumors na sila ay may negosyo sa Cebu, personal milestone tulad ng travel, rest plans, o major life decision. Ang key dito, hindi ito short-term, kundi future-oriented. 4. Hindi papasok sa ganitong plano kung walang matibay na teamwork. Kapansin-pansin na sobrang smooth ang professional chemistry nila. Kaya hindi malayong may pinag-uusapan silang future directions na hindi lang para sa isa't isa individually, kundi bilang partnership. Fans love this kasi it shows respeto, alignment, teamwork, maturity sa mga decision-making, shared goals. Perfect timing bago pumasok ang 2026. Maraming artista ang gumagawa ng major career shifts kapag papasok ang bagong cycle at 2026 is a strong year for transitions. Kung may ibabalita man sila before 2025 ends, magandang teaming yon para mag-launch ng bagong phase, mag-level up sa brand image, magbukas ng bagong chapter, professionally or personally. Kaya lalo itong nagbibigay ng intrigue at anticipation. Ang balitang ito ay hindi lang kilig. Ito ay nagpapakita na may pinagpaplanuhan sila ng mas malalim, may consistency, at may shared direction na hindi madalas makita sa on-screen partners. Kung totoo man o hindi, isang bagay ang sure. May nararamdaman ng fans dahil may nakikita silang alignment at yon ang pinag-uugatan ng lakas ng hype. Kung totoo nga ang mga bulungan na ito, masasabi nating isa na namang kapanapanabik na yugto para sa Kim Pao fandom ang lumalabas. Ang Cebu, bilang hometown ni Kim, ay hindi ordinaryong lugar at ang sino mang lalaking pumupunta o sumusunod doon ay kadalasang may dahilan, may intensyon at may pinapakitang level ng effort. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sobrang ingay na naman ng social media. 1. Ang sumunod sa Cebu rumor ay may bigat. Kapag may sightings o clues na nakakasabay sila ng lokasyon, lalo na sa lugar na personal kay Kim, nagkakaroon agad ng spark ang fans. Hindi man confirmed, pero consistent ang pattern. Tahimik sila publicly pero may mga kilos na nagsasabing malapit sila, magaan ang loob sa isa't isa, at comfortable silang gumalaw together kahit wala ng kamera. At aminado ang fans, hindi mo kailangan ng official announcement para maramdaman ang genuine connection. 2. Ang phrase na ready na sa plano before end 2025 ay sobrang intriguing. Hindi ito typical na chismis na may ganito, may ganyan. Kapag may timeline na before end 2025, ibig sabihin may pinaghahandaan sila. Pwedeng career-related plan, major projects o pelikula, renewal or expansion ng endorsements, joint ventures sa negosyo, international collaborations, personal-related plan, travel plans na matagal nang pinag-uusapan, mga long-term commitments na hindi basta niluluto overnight, investments o property-related decisions, leveling up ng closeness nila privately. Wala mang direktang kumpirmasyon, pero ang mga ganoong timeline rumors ay kadalasang galing sa mga taong may alam sa paligid, hindi sa walang basehan na chismis. Consistency nila ang pinagmumula ng kredibilidad, napapansin ng lahat. Consistent silang supportive, present, at nakakasync ang galaw. Hindi man sila maingay sa social media, pero ang chemistry nila on and off cam ay hindi natatago. At kung mag-usap ka ng long-term plans with someone, ibig sabihin, may tiwala ka, may respeto ka, compatible kayo professionally, at may solid foundation na hindi basta-basta nawawala. Ito ang nagiging dahilan kung bakit tumitindi ang hype kada bagong balita. 4. 2025 as a transition year para sa kanila. Kung magpapa before end 2025 sila ng isang malaking announcement, perfect timing iyon. Closing year, bagong cycle, magandang momentum para sa 26 projects. Mas malawak na opportunities outside traditional TV. Ito ang klase ng teaming na pipiliin ng mga artista na may binubuong next chapter, personal man o career-wise. 5. Hindi man confirmed, pero hindi rin ito parang simpleng chismis. Ganyang klaseng balita ang may tinatawag na emotional weight dahil may kasamang pattern, behavior, and consistent fan observations. Hindi basta invento, may pinanggagalingang vibe. At alam nating lahat, ang vibing hindi may paliwanag, kadalasan may katotohanan. Ang balitang ito ay hindi lang basta kilig update. Ito ay indikasyon na may alignment, may shared vision, at may tahimik pero matatag na partnership na patuloy na nabubuo kina Kim at Paolo, whether personal, professional, o pareho. Kung ano man ang plano nila before 2025 ends, isang bagay ang sigurado,
Mararamdaman ng fans at hindi nila ito palalagpasin. Ang balitang ito ay parang bagong kabanata sa Kim Pao saga, puno ng kilig, intriga at anticipation. Hindi man natin alam kung gaano kalapit sa katotohanan ng bawat detalye, pero malaki ang epekto nito sa fans. Dahil tugma ito sa galaw at chemistry na ipinapakita ni Kim at Paulo nitong mga nakaraang buwan. Ang issue ng pagsunod sa Cebu ay hindi basta sismis. Cebu is a very personal and sentimental place for Kim. Kung si Paulo man ay nakita, nabalitaan o natsismis na sumunod doon, malaking bagay yon sa mata ng fans. Hindi to typical na random visit. Madalas may mas malalim na dahilan kapag may special someone na pumupunta sa hometown mo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sabay-sabay naging gayang fandom. 2. Natural reaction ng fans. May something, pero tahimik lang. Kompleto na kasi ang pattern. Consistent silang nagtatagpo. Sabay ang schedules. Pareho silang supportive sa isa't isa. Parehong may tahimik, pero meaningful presence sa buhay ng isa. Kaya kahit walang open na confirmation, ramdam mo ang connection. At minsan, ang chemistry na hindi pinagsisigawan, iyon ang pinakamalakas. Plano Before End 2025. Ito ang pinaka-intriguing na parte. Kapag may timeline, ibig sabihin hindi ito basta ideya. May pinaplansa, may inaabangan, may inaasikaso. Ito ang mga possible meanings, career plans, major project na pinaghahandaan, new business na ilalabas, partnership na long-term, endorsement na sabay nilang pinasok, personal life, special travels, personal commitments, or major decisions na hindi agad ina-announce. Ang tunay na bigat ng phrase na ito ay, may plano sila at long-term ang mindset. 4. The timing is perfect. Ang 2025 ay transitional year at ang Before End 2025 na timeline ay parang clue na may next chapter na bubuksan. Fans know that Kim and Paulo are both entering powerful career phases. Kung sasabayan pa ito ng personal growth, mas lalo itong magiging exciting. Na 5. Ang tindig nila bilang partnership ay mas lumalalim. Ang Kim Pao ay hindi lang kilig, naging symbol sila ng professionalism, maturity, at mutual respect. Kaya kapag may lumalabas na rumor na may pinaplano sila together, whether trabaho o personal, mas mataas ang credibility. Hindi ito yung chismis na lumulutang lang dahil may ingay. Ito yung chismis na tumitibay dahil may pattern at consistency. Bottom line, sa kabuuan, ang balitang ito ay nakakakuryente, puno ng symbolism, may potential na mag-lead sa malalaking naghihintay bago magtatapos ang 2025. At kung sakaling may katotohanan nito, isang bagay ang tiyak. Hindi ito maliit na plano, kundi isang bagay na worth ng tahimik pero solid na paghahanda.